Kabahin sa aton interview series, may kangtanan sa World Water Awareness Month. Bisita naton subong adlaw ang nagkalain-lain man nga mga representante naman, no? Agud pag-istoryahan naton ang parte man sa Japon sa tubig. Una naton nga bisita, kaupod naton subong si Dr. Jessica Salas, ang Executive Director sa Kaublagan sa Panimalay Foundation Incorporated, isa inika NGO. Ari man diri ang Provincial Government Department Head sa Provincial Agriculture Office, si Dr. Ildefonso Toledo, ang Environmental Analyst sa National Irrigation Administration Region 6, si Mr. Kelvin Takda, kag si Engineer Rowena Dalosa, ang Chief Operating Officer sa Metro Iloilo Bulk Water. So, mangin masangkad ang aton nga pag-istoryahan subong, may kangtanan sa Japon kung ano ka-importante sang tubig. Ang una naton nga pamangkot, siguro masentro ini sa kay Doc Dodong Toledo sa Provincial Agriculture Office, no? Basi kahibalo kasi ni isang sabat Doc Dodong or kung sino man sa grupo nga pwede makasabat, no? Diin bala ang available ng mga water resources diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Sa Provincial Agriculture Office, may idea ka mo sa ni Doc Dodong? Well, may agag sa tanan o may adlaw sa tanan, kuhaan ko ako maskara. Sige. Well, actually sa bahin sa agrikultura, ang atong ginasaligan nga source of water, duwa. It's coming from river dato nga mga water tributaries, kag ara sa underground nga ginatawag nato sa aquifers. So, ginagamit nato ini siya gina-utilize sa aton agrikultura, knowingly that this is essential element para kita makapatubo o kung mapatuba sa aton ng pagkaon, especially aton nga crops. How about sa kay Dr. Salas, no, sa inyo sa Kaublagan sa Panimalay? I'm sure may mga studies siguro kamo sini. Oo. Kadamo ko sa nga mo na studies na ano. Siguro mo ambal ko nga ang primary source of water natin is the rain. Is the rain, and that is around 2,400 millimeters a year. Kag ini nga ulan, ginatago ini sa mga forest naton nga amo ang nagapatubod sa ato ng mga suba kag mga sapa nagakadto sa rice fields, nagakadto sa settlement areas, nagakadto sa siyudad. Kag ang iban sini nga halin sa forest nagatulok-tulok pagkadto sa aquifer. So ang aquifer naton nagadepende siya sa pag tulok sa tubig halin sa forest. Amon kag ang ginaagyan man nga mga rivers kung kaisa may ara sila nga recharge point nga nagasulod man sa aquifer. So muna sa basic sources sa tubig. So nahambal mo ma'am primarily sa ulan. So meaning kung wala ulan, may problema kita sa atong sources of water. Kung wala kita sang reservoir sa forest, kag kung wala kita sang groundwater source. Pero ini nga mga ginataguan sa tubig, mahubas siya kung sobrang aton pagkuha sa tubig o kung hindi kita kabalo mag-take care sa aton forest. Okay. To be specific naman sa Metro Iloilo Bulk Water, no? Sa inyo ma'am, sa kayo Engineer Rowena Dalosa, ang ilang Chief Operating Officer, anong sources of water sa Metro Iloilo Bulk Water ma'am? Okay, so maayong hapon sa tanan. Pasensya na Tagalog lang. Okay. Tuloy na ka ma'am? Naintindihan mo ang kamangkat? Yes. Okay. Okay, so for Metro Iloilo Bulk Water, so we also tap the surface water sources from Tigom River, we have that, and the groundwater sources. So we have deep wells and shallow wells throughout that area. Yung mga deep well at saka shallow wells natin, ma'am, hindi naman tayo nagkakaproblema sa supply ng tubig na makukuha natin dyan. Okay, so actually right now we are currently studying yung aming mga groundwater sources on how we could further improve and optimize it while using it responsibly and sustainably. So the study is ongoing. So with that, we hope that we could actually further optimize yung obstruction namin, and we could actually mitigate yung mga issues that we are encountering now. Okay.
Sige. Sa irrigation naman sir, sa kay Sir Kelvin Takda, anong sources of water naton sa irrigation? Yes, so mayong hapon liwat sa Mm. atong tanan, no. So kami sa NIA, before ko sir i-answer yung mga question, may ara kami nga tatlo ka klase sa irrigation systems. No, first we have the diversion dams. We also have some impounding dams. Amo ni siya ang mga big projects, no, like the Halaol multi-purpose project, and we also have pumping stations, no. So ang sources ang ining mga irrigation systems is first is ang surface water. Amo ni siya nga atong mga rivers and tributaries. And for the pumping station, kuha man kami source sa groundwater. And of course, as mentioned din ni Ma'am Jess, since may ara kami mga impounding projects nga dams, so we also gakuha man kami sa source sa rainwater, no? Low rainwater harvester man siya. I understand kung wala ulan, like chimpo, abis ang El Nino, affected man ang aton nga irrigation water, no? Yes sir. Actually, amo ginasubo nga man gid nga primary gid nga problem in terms of water resources. During dry season, we are experiencing insufficient water supply as far as our irrigation water is concerned. No? May ara man tagapon nga mga service area nga ginakulang man gyapon sang tubig. So amo na siya nga construct kami sa mga projects ng mga impounding projects para nga ma-save taman ang water during wet season kag magamit ta siya during dry season. So meaning kung mahuman na ining ginaobra subong nga hala or multipurpose project 2, isa ka pinakadako nga dam outside of Luzon, siguro masolba ning problema ta sa irrigation, supply sa irrigation sa bilog nga tuig. Yes sir, definitely sir, dako gini siya nga solution sa problem ta, especially sa water supply for irrigation purposes kay dako gini siya nga project. Balik ta kay Dr. Salas, no? Sa gin-mention mo kay nabala ma'am ang mga sources of water naton. Accessible man bala ini sa aton nga mga pumuluyo? Kag hindi man bala mabudlay nga maka-avail sila sa nga mga supplies ng tubig? Kung mahabal kita sa accessibility, so tanawan na kung sino ang gagamit. Kung ang mga taga-bukid ng mga tao, kung nami ila forest, nagatubod na ang spring. Nga kung kaisa, bilog nga adlaw ang tubod dya, kay hindi masira na gripo. O daw mo na siya kakatawang bala. Pero kung wala sila sang storage, so pagka tag-ululan, kung kaisa nga dugay nga tag-ilinit gali na dugay, ti why kauntat man ang spring naton. Pero kung nami tani ang forest, sige gina siya. Kung dili naman sa city, ang ginatan-aw naton duha ka klase sa pag-access, no? Centralized kag decentralized. Ang decentralized system, amo na siya ang mga tawo nga nagakuha lang sa kami mga bubon nga dalom o kung bubon lang nga surface. Kag nagakuha man sila sa gaulan, gasagod man sila sa ulan. Kung centralized, amo ni may mga businesses or may government projects na nagapatigayon sa pagkuha sang tubig, kabat kinanglan sa investments, kag matingog na siya ang tubig, kag i-amo na pag-distribute sa mga households. Pero kung tanawon ta ang Iloilo City, for the last more than 20 years, ang mga 20% lang sang aton nga population ang may access sa gripo, no, sa centralized system. So hindi kita makambal ng 80% wala ga inom tubig o kung wala sa tubig. So ano yan ang ilang sources? Decentralized ang ilang sources. So meaning ano naman kung mga bangka nga decentralized kanya-kanya? O either sa dalom lupa or sa ulan. Kung tanawon naton almost siguro kung hindi kita makasaling almost all sang mga balay diri sa aton syudad may rainwater catchment kag may mga pump kag mga shallow wells. Sige, sa kay Doc Dodong Toledo sa part sa agrikultura, tinamention ta na Doc, primary source of water naton ulan mo. Sa mga mangunguma naton, paano naton sila ginatudloan Doc nga magtipon sang tubig para nga mag-abot ang chimpo sang tig-ilinit? May ara sila sang gamiton kaya nagasalig kita sa ulan, sa tubig sa irigasyon. Yes,
ang aton nga mga farmers, aton na sila ginatudloan. May ara kita mga pamaagi sa pag-harvest sa sining o kung paggamit sa sining mga surface water. Ginatawagan naman nga small scale irrigation project. So damo na siya mga klase. May ara kita nga small water impounding project, may ara kita nga diversion dam, may ara kita nga small farm reservoir, kag may ara kita nga shallow tube wells. Ang shallow tube wells amo ning ginagamit natin to extract groundwater. Pero ang surface water nga of course as ever ginasupply ko tikululan, it just ended up sa aton nga mga kadagatan kag hindi natin magamit. So we are encouraging kag nag-organize kita nga sa aton ng Irrigators Association paagi sa paghatag man sa ila sang assistance. Ginahimuan natin sila project o ng small water ponding natin nga ginahatag sa ila kag ang small farm reservoir. Coupled with this, tunoy ara sa small farm reservoir, ang isa ka component namang ginahatag para nga aside nga magamit ng tubig sa ilang uma, ma-utilize pagit ang tubig para pag-raise ang mga freshwater fishes, most especially tilapia. So at least this would encourage them nga they will harvest this water because at first magamit nila sa ilang uma, second they could still produce other commodity na makabulig sa ila. Okay. So may ano gali no? May mga trainings man kita nga ginahimo para sa aton nga mga mangunguma no. Yeah, that's correct. Kag para mapaintindi sila. Sa part sa nga Metro Iloilo Bulk Water, ma'am, kung parte sa accessibility sang sources of water, inyo as you have said, you are trying to identify new sources, no, additional sources para to expand no sang inyong service aton mga consumers. Na-notice naton ma'am nga nagadamo ang mga ano ning tawag, mga nagabaligya sa mga purified mga water stations bala. Naka-apekto bala ini sa inyo sa Metro Iloilo? Okay. So, actually for Metro Iloilo Bulk, yung aming supply, around 80% comes from the surface water sources. So, yung mga water refilling station, if it affects us, actually mga shallow wells, I think usually yung mga ina-abstract nila. I don't know the statistics of the number of water refilling station here. But of course, as much as possible, we want to use the groundwater resources sustainably. So, actually, I think MWRB had a study before on what's the limit or what's the sustainable abstraction of water, but I don't know if they have included the water refilling station at the moment. Kay Dr. Salas, sa inyo sa Kaublagan sa Panimalay, siguro naobserbahan nyo naman no, ang proliferation sa mga water refilling stations. Sa inyong paglantaw, ano ka safe ang inyong mga water refilling stations? Kag do you think maka-apekto bala ini sa aton nga groundwater sources? Sa Subong, ang groundwater, two questions, no? Subong, ang groundwater resources naton judge na sang NWRB na hindi na siya sustainable. Delikado na gid. Na kung tani untaton or may programa kita sa paano pag-control sang obstruction sa groundwater nato. So, pero waay pa sa una may request ina ang mga councils naton watershed na itagaan sila i-empower ang local government sang NWRB sa paglista sang mga obstruction nga ini. Pero kay sa Subong, it's only NWRB ang makakuha sa mga data kung sa ilang report. So, hindi daw wala blasang power na kita dili sa idalom sa pag-control, sa paglista, kag mag-penalize or masiling nga sobra na tato na. So daw ay sa muna kaya ang NWRB naton mga 200 na ila employees sa bilog ng kalibutan. Sa bilog ng Pilipinas. So daw hindi sila na makahimo sila. Pero naga-start na subong ang paghimo sa bag-o nga Department of Water. Na hopefully amo na siya maka-stop sila, no? Ang parte naman niya sa potability sina nga mga refilling station,
why kami personal ka study Mhm. na be individual gid. Pero tani ang ato nga DOH tani amo na siya dapat ang start gid kag Mhm. kon ma-remind siguro tani ang ato nga local government na magsiling nga i-studyuhin gid ninyo na. Pero if we look at the effect, di pala nakatuig nga refilling station. No. Wala makita sa problema nga nagsalakit atong diyan. Wala man mga reklamo, abi, no? Oo, wala man. So far, maayog yan. Sa part naman niya sa National Irrigation Administration, no? Paano naton paintindi man sa aton nga mga membro, sa aton nga mga tawag siya na, dami ara kita sa mga Irrigators Association mo. Kung paano naton ginapaintindi si ila, kag anong nga ginatudlo naton si ila para nga matudloan sila nga magkinot sang irrigation water naman. Yes, sir. So kami sa NIA, may ara kami nga activity nga information education campaign. And of course, kami sa NIA, may ara kami nga intervention no, para ma-solve ang problem in terms of the water supply for irrigation purposes. So may ara kami ginatawag nga water calendar, Okay. wherein gina-control lang naman ang pag-release ng tubig halin sa dam pakadto sa among service area based sa requirements sang crops, no, ang water requirement nila. So wala kami basta-basta ga-release lang sang tubig nga wala nagkakaangay sa water requirements ng crops, no, para ma-maximize kag ma-efficiently gamit ang aton nga tubig for irrigation purposes. Okay. Sige. Sa kay Dr. Salas naman, ang aton nga water resources, ma'am, maka-sustain ini sa masunod pa nga mga henerasyon. Sa ako na pagtanaw, depende kung maka-aksyon kita nga daan subong. Kay subong damo pa aton ulan. Pero ang ulan na ni will according to the IPCC, for the International Panel for Climate Change na projection, ang mga ulan ni hasta lang ni sa 2030. After that, decrease man siya nga decrease down to siling nila nga ma-desertify na ang tropic areas. So, tani, doon kung sa Biblia bala, there is 10 years of good harvest and another 10 years of famine. Doon nga mo na bala. Kung hindi mag-action ang mga tao, kaya hindi lang ni sila nga government lang tao, niya dapat kung anong ilahimuon para nga ang tubig naton maproteksyonan. So, paano kita magproteksyon sa tubig? Ang forest naton kinahanglan proteksyonan gid. Number 1 gid na siya. Muhion palaparon kay subong kulang gid ang aton nga old growth o kung ang masaligan gid jab lang nga forest gid na tuntuod. Daw wala gid nag-increase sa 7%. Although nagdamo na ang vegetation, pero ang vegetation, it will take years para maka-accumulate siya sa good soil, which is dira ginatago ang tubig. Damo kita, myth mo. Myth na, tuno lang nga, tanong kita sa kahoy, kay ang kahoy nga dira nagatago ang tubig. Ang tubig, ginainom sa kahoy para nga magdako siya, magtaas siya, kag ginapagwa dayon sa atmosphere para mag-ulan, transpiration. So ang tuntuon gid nga storage ng tubig ara sa soil sa forest. So kung ang Pero ang storage ng tubig, ma'am, mangin madamo ina kung damo kahoy. oo, tungod kay ang dahon amo ang madunot kag amo na okay. siya ang maghimo sang soil. Kasaka nga nagasaka kung magdamo. So kung wala sa kahoy hindi man pwede. Hindi man siya pwede kay kung wala sa kahoy, wala sang angayan nga kahoy, wala sang madunot na soil, kag wala sang soil nga mataas. So sa study gani, general studies na a hectare a hectare of forest soil which is 16 centimeters deep nga forest soil ginailangan balana ni hindok-lodong ang quality sina sa klase sang soil that can accumulate 1 million gallons of water. So, isa lang ka hektarya, pero tuntuod na forest. Pero hindi ka man kapatuntuod kung hindi siya contiguous bala. Kay agyan na sang baka, agyan lang sang nanuway na. So, amo na nga, kung hindi kita mag-aksyon, hindi natin ma-save ang the next 5 years. Subong may ulan, dapat tani, itaguon natin tubig, hindi kita kadali-dali
padamo sang soil sa forest, kundi nga mahimo kita sang tong ginapanghabal mga Water naginhabal impounding? dodong water impounding, terracing, mga canals, mga bisan mga gagmay lang da nga SFR, no? Mga SFR lang kay matinir ang tubig bisan pila ng kabulan, pero ang salop sa aquifer importante. O kag ang isa pa gid ang water demand kinanglan itun-an kag i-plastaron planuhon nga pila lang dapat nag-extract naton sa groundwater. Kay kun hindi gani maubos man atong groundwater. Tani ang groundwater para lang na iya sa pinaka-critical lang nga oras. Basi wala na ta tubig. So, kung kisa gani mo ka ironic no, nga may baha sa isang lugar, pero problema na sila sang tubig, wala sila sang potable water. So kung mag-abot naman ng inulan, gabaha man. Tapos sa kay Doc Dodong Toledo, isa na mention gani ni Dr. Salas nga importante gili ang forest cover, no, para mapadamo ta ang water source naton. Ang Provincial Agriculture Office nagabulig man ini sa Penbro naton sa tree planting activities every year. Yes. Sa inyong observation, Dr. Dodong, may improvement bala sa forest cover sa probinsya sa Iloilo? Halin nga nag-umpisa ang provincial government sa massive reforestation program na to. In the absence ng scientific na pag-assessment, hindi kita makasiling. But for visual lang iyang assessment, makita nato na kadako sa diferensya 5 years ago. So, damo sa mga area nga bisan going to the north, nasa una na barren kataman, walang kahoy. Pero subong green sila. And then siguro i-add ko lang kay Ma'am Jessica kay engineer. I don't want to miss. Ang amon iyang opisina nag-advocate subong sa proper utilization sa ining ang mga water. Okay? Especially ang ginagamit ini sa aton mga mangunguma sa ilang mga crops. Especially rice. Hindi kita kahalin sa rice because this is one of our important commodities. Yes. But may programa kita with the national, kaya gina-advocate na naman subong. May ara kita ginatawag na pala check system. 8 ini sa component na daw checklist to the farmer nga kung gina-observe nila ini siya. Ang pinaka-crucial nila is actually ang selection sa seeds, may ara nga integrated pest management, kag may arang water management. Now sa water management, ginatudlo naton sa aton ng farmer nga hindi niya pabaha-baha. Kay kun kaisa mabalaan ng engineer, nag-irinaway iba pinatanan na gani. Paagaw-agaw sang tubig. Because ang iba nga mga farmer may mga thinking na the more water iya nga farm, the more iya nga production. Pero gina-correct naton ina subong. Hindi pwede tagahawak, tagatuhod ang tubig. All they need is about 5 centimeters of water sa ilang farm. Eksakto lang sa ila. Mag-over that, mas stress ang tanom. Mag-less ina siya, hindi man siya pwede. So, i-maintain nila ang mga 5 centimeters lang yun niya nga water level. That's why mga crucial din ang irrigation natin. Kay amo nang nagadictate sa availability ng tubig. So, in the absence sa mga dako naton nga irrigation project with NIA nga system, diri kita nagakadto sa small system. Naman siya small water impounding, small farm reservoir, mga diversion dam, kag mga check dam. Mga models ini siya nga for rain harvesting ini siya. Nga makabulig sa aton to stock water. Sakto na ambal ni Ma'am Jess. Kasi madulaan ang kita ulan sa ulihip. Di sila makuha. So side by side with this is amo man ang gani nga gabatya kita sa pagkamkyo sa klima, ginatawag nato na climate change. Pero lest we know nga ang main major reason kung nga nag-check cambio ang klima is what we call, ang ginatawag nila sa International Panel for Climate Change nga anthropogenic. Meaning, these are all man-induced yung mga stresses to the environment. So, sino makasolve?
not the government, not kung sino, pero ang tao. Because Oo. naghalin ang Pinangalan problema din. sa tao. So, bisan paggamit ng tubig, sa tao man nagalin. Kung kabalo siya mag-conserve, kabalo siya mag-manage yung water resources natin, magapadayon ini. We could use this sustainably, may sustainable nga use sa sining mga resources. But kung patarasakan lang natin, we will not, hindi natin pag hindi kung hindi na naghalalin, anong puno sini, nga nag-enjoy kita sini, and we will not do something about it, there will come a time na we will lose this very valuable resources. So important kitang sustainability, Yes. no? May dugang si Dr. Jessica Salas. Ang dugang ko lang pati sa pamangkot no bilang for the last 5 years ang ang programa sa nato sa tanong sa kahoy no. Kahit kay part ako sa Watershed Yes, Council o ang gina-discuss na nakagina-report sa mga sa mga watershed councils naton nga ginaproteksyonan nila kag nagalapad gid man ang forest. Ang forest May niya. Pero ang kay ang forest niya kung maglapad siya, amo na yang kapatubos ng soil no. Yes. Pero kung magtanom lang kita sa kahoy anywhere, or anywhere abi sa mga kanal, bilikod balay na doon, butaon sa kahoy, Oo. ang lain siya ng epekto ya, kaya na yan nagkainom gina sa tubig. Ah, Kaya okay. wala mo siya nag-imo forest, dira in between, butang tabi sa mga sidewalks, Oo. simintado, gani na, ano? So, ga-consume na siya ya. So, bantayan man na naton basi minilyon na bilang kahoy, man ang consumer na kahoy, kag ang producer na kahoy. Ang ba, ayan, nag-compete man siya kili sa humans. Oo, gid. Kay ga, Giinom man siya kahoy. living Oo, kung na sabagay, siya. no? Oo. Tanong gani, di ba, nag-uso subong ang mga Plantita. plantita, di ala ka na daw, bunyagan mo man na, no? Di, nagabuhin man sa water resource, kiti, dugang ang consumption man sa tubig. Oo. So, di mo lang na ako madugang lang. Oo. Idugang ko lang sa kay Engineer Dalosa sa Metro Iloilo Bulk Water. On your part, ma'am, what are your initiatives no to maintain the sustainability sa ating water resources? So for MID's part, and of course with the help of our partner, MIWD, so we are actually studying further on how we could, as I said before, we have several studies being conducted. So the sustainable use and how we could further optimize the abstraction from Tigom River. And actually last year we also started assessing all of the groundwater sources of MIT so that we could know what's the maximum volume that we could abstract. That of course, as you said, that it should actually be parang hanggang sa future pwede natin siya magamit. But of course, while we are still waiting for the long-term water resource to serve the growing demands of Iloilo City, we are still using the deep well, hindi po siya maiiwasan for now. But of course, yung pinaka-sustainable, I think, at pinakamalaki that could actually supply Iloilo would be the surface water sources. And I actually appreciate the fact that all of us here are fully aware that it's actually a two-pronged approach, right? So it's actually managing our resource kung saan siya nanggagaling, and of course, conserving the water sa demand side. So hopefully, sabi nga nila, the resources that we have now, the land, the water, it's just a loan of the future generation. So sana meron tayong maiwang legacy sa kanila. I hope na na-intindihan gid sa aton yung mga pumuluyo, no? May isa pa tani ka manami na solusyon na ginatawag na ecosystem Yes. na payment for ecosystem services na ginatawag. Kay inaiya kinanglan ang responsibility sa pag-protect kag pag-increase ang mga forest ara sa tao. For example, sa Bacolod, sa Bacolod City Water District nila, ang mga kumpanya to kag ang mga tao nga nagainom kag tubig, may portion sina gid nga kwarta nga para sa forest. Kag gina-report ginang forest na ang result sina na report sa bilog nga
mga tao nga nag-alamot kani mga sa syudad abi. Now, so amo ni ginatawag nga payment for ecosystem services. Okay. Kung tani, I hope maintindihan sa ulihi. Pero hindi lang na iya ecosystem, ang ginatanaw ang ecosystem ha, hindi nga vegetation lang. In other words, ang ginabayadan mo, ginabayad sa mga tao, ang report back, ano na natabo sa soil, ano na natabo sa ecosystem indicators na. Okay. Thank you gid Dr. Jessica Salas no sa tiyempo nga ginatag mo sa amon. Pisas na kasakuon ni Dr. Jessica Salas. Dr. Dodong Toledo, last words. Well, salamat sa aton mga partners. Kay Ma'am Jess, dako niya bagay sa aton kag for Iloilo ang iyang mga views and ideas, especially sa watershed management. Kay agriculture, hindi ni mag-survive kung wala ka tubig. Now, we have to look at to some ini kung paano natin ini nga madumalas yung maayo. Kag I think all sector now is especially involved in agriculture. Nagatanaw kung paano ini siya i-utilize. That's why may mga ara kita mga system nga i-introduce nga best sa ini nga aton yang ginatanaw sa POM para pasiguro naton nga padayon naton magamit ini mga resources nila. Kag we are also happy with all those mga nag-invest dire for the water nga may concern man sila for sa ining aton nga environment, most especially sa aton sa aton nga forest area. Kay hindi mag-survive ang agriculture kung wala sang tubig. That's one thing. So we will do the best whatever we have, and of course an advocacy kang education will always go hand in hand. Kaya I would agree with Doc Salas when she said niya dapat ecosystem approach na ini siya pagtanaw natin sa watershed. Kay sa totoo na Ma'am Jess, bias ko ara sa fisheries kaya abo na ako niya background. Bisan sa fisheries management, sa coastal resource management, may advocate kami sa mga system approach man in fisheries management. So, napintindi man namon sa mga ngisda nga all of these things dapat they have to live in harmony with the ecosystem, with the environment. So, I would agree 100% with Ma'am Jess when she said nga dapat ang pagtanaw nato ni ecosystem approach na. Sino ang mga involved sini? Sino ba sila sini? Sino makabulit? Okay. All we need to do sa government is to provide direction. But ang pinaka-crucial is how to identify partners na serious kaga sincere in partnering with us para ma-achieve natin ang real nga word nga ginatawag nga management. So thank you for this opportunity. Dako ini nga bagay. Isi nga activity natin for the whole month. Nga mapalapnag natin, ma-inform natin mga pumuluyo ang the public about the important water resources. So with that, I'm very grateful and honored that I am part of this advocacy. Madamong nga salamat kag God bless. Okay, thank you man Sir Dodong. Engineer Dalosa, final words. Okay, so first, thank you for Penro for making us part of this activity, the World Water Day event. So, yeah, I'm actually privileged to sit here with Dr. Toledo, Dr. Jess, and Kelvin from NIA to actually advocate or inform the public on how important and crucial our water resource is, and of course, on how they could take part on preserving and conserving the use of these resources. So thank you so much, and I hope that MIB will continue to be a partner of the provincial government of Iloilo and our other stakeholders here in the city. Okay, thank you, Engineer Dalosa. Lastly, sa kay Sir Takda of NIA, ang mga mensahe mo sa ato yung mga tagpalamati. First of all, no, gusto kong pasalamatan ginang atong provincial government and of course ang PGNRO na nag-spearhead sa sining activity in celebration of the world of the Water Awareness Month, no? And I would also like to take this opportunity nga magpasalamat that gingaan man kami chance no nga maka-share man sa amon sa NIA kung amon nga mga practices kag kung in terms of giving importance ang aton nga water resources, no, nga wherein gina-celebrate ta subong nga month, no, ang valuing water. So with that, no, thank you so much and God bless. Okay, damogin nga salamat sa aton yung mga bisita. So, may final words pa si Dr. Salas? Wala na, okay. So, damogin nga salamat no, sa aton yung mga bisita.
sa ila tiyempo sa pag-upod sini sa aton nga programa. Kag kabay nga ang aton nga mga kauturan, damo gid sang na-learn, no? Kung ano ka importante ang tubig kag kung paano kita makabulig nga ma-preserbar ining pinaka-importante nga resource diri sa ibabaw sa kalibutan. Thank you very much. Siguro